Hey Max Part, kamusta kayo? At ngayon sa vlog po natin yung Max Part, pag-uusapan po natin ang mga sikreto kung paano iiyak pabalik sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto kung paano iiyak pabalik sa iyong isang lalaki, dapat niyang makitang mas masaya ka. O bumaksulin ang unang sikreto upang ang isang lalaki ay bumalik sa iyo. Alam niyo mga kinspar sa pinakatotoo, kapag nakita nila na okay ka na, kapag nakita nila na masaya ka na, at hindi ka na masyadong apektado pa, at wala ka nang pakialam sa kanya, doon sila nagsisimulang bumalik sa iyo. Alam niyo yan, baka naranasan niyo yan, kung kailan okay ka na, kung kailan naka-move on ka na, kung kailan masaya ka na, kung kailan meron ka na, at ang mas matindi pa, kung kailan may asawa at anak ka na, doon pa bumabalik. Hindi ba't mga, may mga loko-loko din yung mga yan? Pero ng mga panahon na hinahabol mo siya, ng mga panahon na kinukulit mo siya, nagmamakaawa ka at ginagawa mo lahat para maging maayos kayo, pinagtatabuyan ka niya, ngayong okay ka na, ngayong masaya ka na, ngayon naman siya bumabalik sa'yo at inuuto-uto ka na naman, binobola-bola ka na naman. Kaya ka-inspired. Sa mga sikretong dapat mong malaman, imbis na maghabol ka, imbis na talaga namang ipagpilitan mo ang sarili mo sa isang lalaki na pinagtatabuyan ka at binabastos ka pa at pinagsasalitaan ka pa ng masasakit na salita at ipinapahiya ka pa, umiwas ka na lang sa kanya. Hayaan mo na lang muna siya. Dahil makakapag-isip-isip din naman yan. Mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Mahalin mo na lang muna ang sarili mo. Respetuhin mo ang sarili mo. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. Hindi yung pinagtatabuyan ka na, hindi yung pinagtutulakan ka na palayo, tinataguan ka na, ikaw pa tong gumagawa ng paraan para maghabol sa kanya. Diba? Kaya piliin mo na lang na lumaban. Sa paanong paglaban, piliin mong lumaban na talagang mabuhay na mag-isa. Ipakita mo sa kanya, ipakita mo sa lahat, ipakita mo sa buong mundo na kaya pa rin maging malagaya at masaya kahit wala na yung lalaki na yon sa buhay mo. Kapag nagawa mo yan ka-inspired, maniwala ka sa akin, maraming magbabago. Magugulat ka na lang sa mga resulta. Piliin mong maging masaya. Piliin mo ang sarili mo. Huwag mong piliing magpakatanga. Huwag mong piliing maghabol. Huwag mong piliing magpakabaliw. Dahil kung talagang mahal ka niya, hindi niya yan gagawin sa'yo. Lalong-lalo na kung wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Lalong-lalo na kung wala ka namang talaga namang ginagawang kamalian sa kanya at ang alam mo lang gawin ay magmahal. Sipin mo kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, yun pa yung iniiwan. Kung sino pa yung nagmamahal ng tapat, yun pa yung pinagtataksilan. Kung sino pa yung gusto lang na maging masaya sa isang relasyon, yun pa yung talagang pinagpapalit sa iba. Ano bang ginawa mong pagkakamali? Ngayon, kung may ginawa kang pagkakamali, kaya ka iniiwan ng lalaki, o kaya ka tinitiis ngayon, deserve mo din siguro yan. Pero dapat mong pagsisihan yan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pero wag naman todo habol. At least, gawin mo yung part mo na humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon, kung papatawarin ka, okay sa'yo. Pahalagahan mo. Huwag ka lang uulit pa. Ngayon, kung hindi ka niya mapatawad, huwag mo siyang habol-habulin ng sobra. Kasi mas lalong bababa value niyan sa'yo. Mas lalong mawawala ng respeto yan sa'yo. At least, naghumingi ka ng tawad. Ngayon, sa iba naman, wala ka namang ginawang, yung iba sa inyo, wala namang ginawang masama. Yung iba sa inyo, wala namang ginawang pagkakamali. Okay ka naman sa boyfriend mo. Goods ka naman sa partner mo. Talagang mabuti ka naman sa mister mo. Tapat ka, mapagmahal ka, masikaso ka. So, nagsusumikap ka para maging okay kayo, pero niloko ka pa rin. Pinagpalit ka pa rin sa iba. Ginos ka pa rin. At talaga namang sinaktan ka pa rin. Bakit ka mag-ahabol sa ganon? Diba? Ka-inspired. Napaka high value naman niya. Ka-inspired, mahal na mahal ko siya eh. Ka-inspired, miss na miss ko na siya. Ka-inspired, siya lang kasi yung first boyfriend ko, siya lang yung minahal ko. Puro kayo dahilan, kaya lagi kayong sinasaktan. Diba? Yung iba sa inyo, sa umpisa pa lang, ang dami ng red flag. Ang dami ng red flag, tinuloy mo pa rin. Kakulitan mo. Ngayon, iyak-iyak ka. Kaya isa sa mga sikreto kung ang isang lalaki tinitiis ka ngayon, sa mga sikreto kung ang isang lalaki pinababayaan ka,
Hindi ka pinapansin, gino-ghost ka. Di nagpaparamdam sa'yo, di ka kinakausap. Pinagpalit ka sa iba, may iba siyang babae, sinasaktan ka, at iba pang dahilan kung bakit ngayon nagdurusa ka, ka-inspired. Hayaan mo muna siya. Di ba? Since sa mga sikreto, mag-focus ka sa sarili mo. Pakita mo na kaya mo pa rin mag-isa, magtagumpay at maging masaya. Kapag nakita niyan, sigurado ako magsisisi yan, mapapaisip yan. Bakit naging ganyan ka? Bakit ang saya mo na ngayon? Bakit ngayon maligaya ka na kahit wala siya? Talagang mababagsak ang pride niyan. Mawawala ang ego niyan. Mawawala ang pagiging proud sa sarili at hindi yan magiging kampante. Mapapaisip sa'yo. Mag-iisip sa'yo. At dahil doon maraming katanungan na papasok sa isip niya. Maraming katanungan ang gugulo sa kanya dahilan kung bakit magkakaroon siya muli ng interest sa'yo. Ma-attract muli sa'yo. Unahin mo ang sarili mo. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mong maging masaya. Ipakita mo sa kanyang mas masaya ka ngayon kaysa sa kanya. At ang isang lalaki ay malamang sa malamang malaki ang posibilidad na mapaisip, magsisi, at talagang umiyak pabalik sa'yo ka-inspired. At paano ang sikreto mag-inspired kung paano iiyak pabalik sa'yo ang isang lalaki? Iparamdam na wala ka ng balak, balikan siya. Yung pangalawa, inspired. Paramdam mo sa kanyan na wala ka ng balak, balikan siya. Diba? Tingnan natin kung hindi magmakaawa yan. Ipakita, iparamdam, paranas mo sa kanya na wala ka ng balak, balikan siya. Kahit sa puso mo, mahal mo pa rin siya. Dapat magpa-hard to get ka. At dapat isipin mo ang sarili mo. Baka mamaya, binobola ka lang yan. Baka mamaya, inuuto-uto ko lang yan. Baka mamaya, may kailangan lang sa'yo yan. Baka mamaya gagamitin ka lang yan. Baka mamaya hindi lang sila okay ng bago niya ngayon. Baka mamaya hindi pa niya nare-realize o nakikita o nararamdaman yung halaga mo or value mo. Kailangan magpa-hard to get ka. Maging observant ka na. Ngayon, sa sitwasyon ngayon, mas maging wais ka na. Mas maging matalino ka na. Hindi yung katulad ka pa rin ng dati, natatanga-tanga ka. Talaga naman, huwag palagi puso ang pairalin mo. Huwag puro damdamin, huwag puro emosyon. Gamitin mo ang utak mo at ang instinct mo upang hindi ka na muling maloko, maisahan at talaga namang masaktan ka-inspired. Tulungan mo ang sarili mo. Iligtas mo ang sarili mo sa mga bagay na nagpahamak sa iyo noon na yun ang katangahan mo. Gamitin mo ang utak mo. Huwag kang laging magpapauto. Dapat niyang patunayan ang kanyang sarili. Dapat niyang patunayan na nagbago na siya. Bago mo siya balikan kung gusto mo pa. Dapat niyang patunayan na talaga namang meron siyang na-realize. Meron siyang natutunan. Dapat niyang patunayan, ipakita sa'yo na seryoso na siya ngayon sa'yo. Hindi yung konting bola lang sa'yo, konting bulong lang sa'yo, konting kiliti lang sa'yo, konting bola lang sa'yo, konting pangako lang sa'yo, bibigay ka na naman sapagkat marupok ka, ka-inspired. Huwag ka na maging marupok ngayon. Okay lang maging matigas paminsan-minsan. Kung ito naman ay para sa sarili mong kaligtasan, kung para naman ito ay para sa sarili mong kapakanan. Yung pagiging marupok minsan yan na magpapahamak sa tao eh. Okay lang maging mabait, okay lang maging mapagmahal, okay lang maging mapagpakumbaba. Pero gamitin mo pa rin ang utak mo. Hindi yung lagi ka nagpapaisa, hindi yung lagi ka nagpapauto upang magtagumpay ka, ka-inspired. So yung sa mga sikreto, ipakita mo ngayon, kung ngayon nagbahabol na siya, kung ngayon nagpaparamdam na siya, or nakikipagbalikan na, kinakausap ka na, nare-replyan ka na, nagpaparamdam na, muling bumabalik, o kahit hindi pa siya nagpaparamdam ngayon, kahit hindi pa siya nagsisisi ngayon, kahit mataas pang tingin niya sa sarili niya ngayon, okay lang yan. Pakita mong masaya ka, pakita mong okay ka na, hindi ka na apektado, wala ka ng pakialam sa kanya, huwag mo na siyang i-message pa, huwag mo na siyang i-call pa, huwag mo na siyang i-text pa, huwag ka na muna magparamdam sa kanya, ka-inspired, ipakita mo na hindi ka na naghahabol, na wala ka ng balak pang balikan siya, na natauhan ka na mas matalino ka na ngayon, ka-inspired. Tingnan natin kung hindi bumaba ang pride niyan sa'yo. Tingnan natin kung hindi yan mapaisip tungkol sa'yo. Tingnan natin kung walang maramdamang pagsisisi yan. Kung walang maramdamang lungkot yan, babalik yan sa'yo. So yan, sa mga sikreto. Kaya walang natututunan yung iba na lalaki. Kaya patuloy yung nanloloko, patuloy kang ginagamit. Walang natututunan kasi marurupok din yung partner. Marurupok din yung babae. Alam nyo, lahat naman tayo merong matututunan sa mga panahon na wala nang gugulo sa atin. Kaya huwag mo siyang guluhin. Huwag mo siyang habul-habulin. Para meron siyang matutunan sa mga panahong nag-iisa siya. Kahit may kasama siya ngayon, maiisip ka pa rin niya. Hindi ka niya makakalimutan agad-agad. Kahit ang pag-ibig, nandyan pa rin yan. Minsan, ang pag-ibig, akala mo wala na sa puso niya, nandyan pa rin yan. Hindi man kagad nawawala ang pagmamahal Meron kayong pinagsamahan,
tumatak ka rin sa buhay niya, naging bahagi ka ng araw-araw niya. Huwag mong isiping hindi ka na niya mahal o wala ng pag-ibig. Minsan ang damdamin na mapaglaro, ang emosyon ay mapanlinlang. Kaya nga 'di ba may mga bumabalik kasi muling bumabalik yung pag-ibig. O kung wala ng pag-ibig, bakit bumalik pa? Nasa puso lang 'yan. May mga lang kasi distraction. May mga lumalandi lang talaga sa kanya. May mga bumubulong-bulong lang sa kanya. May mga talaga namang nang uuto lang sa kanya. Pero kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na maisip-isip ka, mananahimik ka muna, magtataka siya, ba't di ka na nagpaparamdam? Doon niya maiisip na may halaga ka pa pala. Pero paano niya maiisip na may halaga ka pa pala kung guguluhin mo siya? Wala siyang pagkakataong mag-isip kasi nandang ka, ang kulit-kulit mo. Tumigil ka muna. Huwag mo siyang kausapin pa upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na kapag makapagmuni-muni, makaisip at makaramdam ng iyong halaga sa buhay niya. Ka-inspired paano yan? Bakit? Marami nga bumubulong-bulong sa kanya. Meron pang mga malalandi. May malandi pa siyang kabit ngayon. May malandi pa siyang girlfriend ngayon. Tapos yung nanay niya, yung tatay niya, yung kuya niya, yung kapatid niya, ayaw sa akin. Sinisiraan ako. Hayaan mo, may sariling pag-iisip yan. Ngayon, kung hindi siya bumalik sa'yo, at least nakita mong mahina siya. Maraming lalaki sa mundo, ka-inspired, hindi lang siya. At magpaganda ka, mag-self-improve ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa isa mga sikreto upang isang lalaki, ay umiyak pabalik sa iyo ka-inspired. At patong sikreto mag-inspired kung paano iiyak pabalik sa iyo mga lalakis. Mag-stop ka na sa pangungulit mo sa kanya ng pangatlo ka-inspired. Kung yung iba sa inyo ngayon sa pagkakataong ito ay nangungulit-ngulit pa dyan, di ka na nga pinapansin, ilang linggo na, ilang buwan na, sobrang ilang tagal ng panahon, di ka nare-replyan, di ka kinakausap, nangungulit ka pa rin. Gumagawa pa yung iba sa inyo ng fake account o ibang account. Diba? Ka-inspired. Itigil mo na yung pangungulit sa lalaki na yan. Masyado mo lang binababa ang value mo. Nung iniwan ka niya, nung hindi siya nagparamdam na sa'yo, mababa na ang value mo nun. Papababain mo ba lalo ang value mo? Nung siya ay umalis, ginost ka, wala na, mababa na value mo nun, malamang sa malamang. Tapos maghahabol ka pa, mangungulit ka pa, di mas lalong bababa ang value mo. Isipin niya, talagang low value to. Diba? Ka-inspired, pakita mo high value ka. Kung siya ay hiniwalayan ka, ipinagpalit ka, iniwan ka, di nagparamdam, ka-inspired, maging kalmado ka. Pilitin mo maging kalmado at huwag kang maghahabol sa kanya. Doon niya makikita ay high value to. Kasi ang mga high value, di naghahabol yan. Kapag nakita niya na hindi ka naghabol sa kanya, maaaring mapaisip yan at siya ay bumalik sa'yo. Diba? Kaya kung nangungulit ka ngayon, tigil mo na yan. Huwag mo na siyang palaging i-chat. Di ka naman nare-replyan eh. Huwag mo na siyang masyadong i-text o huwag mo na siyang i-text o i-message dahil wala, di rin naman nagre-reply. Di ka rin naman kinakausap. Huwag mo nang i-call. Di rin naman sinasagot. Diba? Huwag ka na. Tigil mo na. Para siya ay bumaba na yung pride niya. Kaya mataas ang pride niya. Alam niya, baliw na baliw ko sa kanya eh. Kaya mataas ang pride niyan, kaya mayabang yan, kaya low value ka sa kanya, feeling niya high value siya kasi alam niya mahal na mahal mo siya. Ganun siya kapogi sa mga mata mo. Tingnan natin pag nawala ka. Tingnan natin kung makapagyabang pa siya. Tingnan natin kung ano pang mapagmamalaki niya pag wala ka ng pakialam sa kanya. Kapag hindi mo na siya message, kapag wala ka na rin paramdam sa kanya, pag nakita niyang okay ka na, pag nakita niyang masaya ka na sa iba, o masaya ka na sa iba mong ginagawa, o masaya ka na sa buhay mo, matagumpay ka na, okay ka na, hindi ka na apektado, tignan natin kung hindi bumaba ang pride niya at mawala ang kayabangan niya sa ulo niya. Ka-inspired. Sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay talaga namang umiyak pabalik sa iyo. Maisip niya ang halaga mo sapagkat ka-inspired. Hindi mo siya kukulitin pa kahit kailan hanggang sa bumalik siya sa iyo. At ang pang-apat na sikreto, mga ka-inspired, para umiyak pabalik sa iyong isang lalakis, mas lalo ka pang magpaganda at magpa-sexy. Na pang-apat at pinakahuli ka-inspired. O mag-inspired, kailangan yan. Alam nyo kung bakit ito ang pinakahuli? Isa rin niya kasi sa pinakamahalaga talaga. Kailangan mo magpaganda at magpa-sexy sapagkat ang lalaki ay lalaki. Diba? Wala eh. Kailangan mo siyang ma-attract para siya bumalik. I-attract mo siya. Ibig sabihin, i-attract. Parang maaakit siya pabalik sa'yo. Kailangan siyang muling maakit. Diba? Parang magnet. I-magnet mo ulit siya, maging magnetic ka. Maging attractive ka. Diba? Muli mong ibalik ang karisma mo, ang appeal mo, ang alindog mo.
Imbis na iyak ka ng iyak, hintay ka ng hintay, pinapabayaan mo yung sarili mo, nangangayayat ka na. Yung iba naman sa inyo, tumataba na sobra. O, anong gagawin mo ngayon dyan? Mag-self-pity ka na sa kwarto mo. Papabayaan mo yung trabaho mo. Mapopromote ka na sana, hindi na tuloy. Nag-aaral ka, hindi ka na pumapasok. Pati magulang mo, sinasagot mo na. Pati mga kaibigan mo, tinatalo mo na. Pati mga pangarap mo, kinalimutan mo na. Wala ka nang ginawa kundi umiyak. Nai-stress ka na. Hindi ka na makatulog pa. Ka-inspired. Tigil mo yan, meron tayong Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Manalangin kayo sa Panginoon. Kapag kayo ay nanghihina na talaga naman ka-inspired, nawawala ng pag-asa, laging merong pag-asa. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi mananatili kailanman. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay lilipas din yan. Kaya lumaban ka, ka-inspired. Magpaganda ka na lang. Piliin mo lang na magpaganda. Piliin mo lang na magpa-sexy. Piliin mo lang na ayusin ang sarili mo. Piliin mong mag-self-improve. Ang self-improvement ay napakahalaga kapag ikaw ay iniwan ng isang tao, kapag ikaw ay binabaliwala ng isang tao, kapag ikaw ay binabastos ng isang tao, kapag ikaw ay ipinagpalit sa iba, kapag ikaw ay sinaktan, mag-self-improve ka upang talaga namang ka-inspired. Pakita mo sa kanya yung sinayang niya upang maisip niya na napakahalaga mo pala, na ginto o diamante pala yung iniwan niya, na ginto o diamante pala yung ipinagpalit niya sa iba. Sipin mo, ginto o diamante pagpapalit mo sa tanso o sa kalawanging bakal, para ipakita mo sa kanya, ipaisip mo sa kanya na nagkamali siya. Hindi yung magpapatalo ka na imbis na mag-ayos ka, ang gagawin mo, sisirain mo ang buhay mo. Maglalasing ka pa, magwawalwal ka pa, magpa-party-party ka pa dyan, magpapadali ka pa sa iba. Yung iba sa inyo, kakalbuhin pa yung buhok. Yung iba sa inyo, naglalaslas pa. Yung iba sa inyo, nag-iisip pa ng masama sa sarili. Kung ano pang iniinom mong delikadong gamot. Yung iba sa inyo, talaga namang gusto pang tapusin ang sarili niyang buhay. Tumigil ka. Sapagkat laging merong pag-asa, napakasayang mabuhay. Masarap mabuhay. Uulitin ko, ano man ang problema mo ngayon, ano man ang pagsubok mo ngayon, heartbroken ka man ngayon, sobrang sakit man niyang nararamdaman mo, para bang hindi mo na kayang mabuhay pa sa sobrang sakit ng nararamdaman mo, dahil sa pag-ibig na yan, lilipas din yan. Tiisin mo, parang bagyo yan, kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano kalakas ang ulan, sisikat pa rin ang araw. Walang permanente sa mundo, walang mananatili. Alam mo, consistent lang ang pagbabago, ang change. Kaya mag-change din yan. Magbabago din yung nararamdaman. Magiging masaya ka pa rin. O bakit? Yung iba sa inyo, ang dami na naging ex, di ba? Ang dami na naging boyfriend. Yung iba sa inyo, ang dami na naging asawa. Naranasan mo yan. O bakit? Nakaka-move on ka naman, ha? O ngayon, humihinga ka pa rin naman. Masaya ka pa rin naman. Ganyan din yan. Kaya lumaban ka. Huwag kang magpatalo. Huwag kang mag-isip ng masama sa sarili mo. Mag-self-improve ka na lang. Magpaganda ka, magpa-sexy ka upang muling maghabol yan sa'yo. At bumalik ang interest, attraction, ang spark, ang pagtingin, ang pag-ibig, at ang talagang effort niya sa'yo. Magsisi siya, umiyak siya, pabalik sa'yo, ka-inspire. So mga sport yun lang po, na maraming salamat po mga sport sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga sport at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko at pakichat ako sa Messenger. Ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan ninyo problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat, Makit Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!